Matindi to, grabe, Tulfo, walang kawala sa gante ni VP Sara na bigla ang lahat, Tulfo, napahiya. Aba, matindi tong balitang ito, itong pamagat na to, no? Ito po ay nagmula kay Banat Kabayan TV. Ayan, ang ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para maging updated po kayo at makabisita sa kanyang channel. Syempre, subscribe na din po kayo sa kanyang mga katunay para maging updated kayo sa mga balitang kanyang inilalabas. At syempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating mapapanood ngayon. Ano na naman kayang chismis ito? So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Si Tulfo hindi po makamove on. Ayan. Yung mga kalaban ni VP Sara Duterte, nakakatawa po. Handang-handa po sila para po pinaghandaan nila tong araw para po sa konfrontasyon sa Senado tungkol po sa confidential fund. Hindi po sila makamove on. Hindi pa ba matapos-tapos yung confidential fund na yan? Grabe. Ang tagal-tagal na issue na yan, hindi pa sila makamove on nga naman. Hindi na nga kinuha eh. Tinanggihan na nga, inayawan na eh. Ano pa ba? No? Hindi po sila makamove on sa ginawa ni VP Sara na hindi na po humirit. Sila po ang humihirit ngayon. Iisa-isahin po natin yung mga hindi makamove on na yan. Nakakaawa po. Bakit po hindi ka makamove on? No? Hindi po natin masyadong pagtutunan to ng pansin. Pero papayuhan na lang po natin si Senador Rapi Tulfo. Kasi po sa totoo lang, very unpresidentiable po ang pinapakita ninyo. No? Real talk po, Senator Rapi Tulfo, marami po nanonood sa inyo, marami po kayong tagapakinig, marami pong bilib na bilib sa inyo. Sa totoo po, yung inaasal po ninyo sa Senado, particular, ito pong galit na galit kayo sa PTA at sa panghingi ng electric fan. Electric fan talaga yung ano niya, yung kanyang pinag-iinitan na hinihingi taon-taon. Ang sabi niya nga, kung talaga, parang may pinaghihinalaan mo pa ba yung mga teacher na inuuwi ng mga teacher ang electric fan? Nakakita ka na po ba ng mga electric fan na binibenta po ngayon, Senator Tulfo? Kasi mahirap po kasi yung, baka noong araw, noon naman talaga meron, ano yung standard? Ang hanging tumatagal. Di ba yung standard noon? Puta, pang 10 taon yata, meron ka pa rin standard eh. Iba na po ngayon, Senator Tulfo, no? Wala pong teacher na magtatangka pong iuwi, sobra naman ang tingin ninyo sa ano. Pinahihiwatig, hindi po niya man sabihin. Ano pong ibig mo sabihin na bakit taon-taon nang hingi? Kung naiipon yan, meron ng warehouse daw ng electric fan. Ano po palagay niyo sa mga eskwelahan? Kanya-kanyang uwi pagkatapos, grabe naman tingin niyo sa mga teacher, no? Real talk po Senator Tulfo kung ang pinag-iinitan niyo po electric fan, ang kalidad po ng electric fan ngayon, kahit sa bahay ka lang, pamilya nyo lang ang gumagamit, hindi po tatagal ng 1 taon, magpapalit na kayo. Tama yan. Ang kalidad ng electric fan ngayon is hindi na ganon kalakas o katulad ng dati na pwedeng tumagal. Dahil may mga lumalabas ngayon na mga made in China, di ba? Mga ganon. Alam ko meron nun eh. Kaya nga ang ginagamit ngayon kadalasan yung binibenta na walang yung LC lang talaga siya, umiikot siya, yung parang yung pag ginalagay mo yung daliri mo, hindi naman mapuputol. Masakit lang siguro, ganun. Pero yung sasabihin na ganyan, natapik na nga natin to dati, yung tungkol dito sa mga PTA na alam natin na kinagagalit ni Senator Raffy, is hindi talaga maganda yon. Hindi maganda sa pandinig ng mga teacher yon. Hindi maganda sa sa dating sa kanila. No? Hindi naman siguro nila pinapakyaw yung mga electric fan o hindi naman sila humihingi sa PTA ng mga electric fan para iuwi sa bahay nila. Ako kay Senator Raffy, is ako, bilib ako dyan. Diba? Doon nanonood ako ng Raffy Tulfo in action. Isa ako sa tagahanga ni Senator Raffy noon. Dahil marami siyang natutulungan. Although may nagsasabi ng iba na, naku, kaya lang naman ganyan yan. Gusto lang naman yan yung mga issue na viral. Yun lang naman ang pinapalabas sa Raffy Tulfo in action. Hindi na ako nagre-rely doon sa mga ganun, mga viral, mga ganto. Ang sa akin ang importante is nakakatulong noon si Senator Raffy sa mga nangangailangan. Yung mga hindi makalaban, siya ang nag-aasikaso
'Di ba? Yung mga hindi makapangatwiran, 'di ba? Mga ganun, mga malalim masyado. Doon ako bumilib sa kanya sa programa niya. Kasi matapang siya. Pero nung napunta na siya sa Senado, is yes, parang matapang pa rin. Talagang masyado siyang agresibo. Talagang binabanatan lahat ng mga korap. Kaso nga lang, pag nasa kalagitnaan na, ba't nagpo-post? Parang nawawala yung issue. Di ba? Parang biglang natatahimik. Ganon. Ano na kasi, syempre ako, believe na ako eh. Nagtataka lang tayo, marami ding nagsasabi ng mga katunay natin na, pagdating doon, ano na nangyari? Kuwari sa mga PCSO, nasa kalagitnaan ka na, bigla kang tumahimik. Parang ganon. So kung talagang ipapakita talaga yung katapangan, yung kakisigan, di ba? Is maganda sana hanggang sa dulo, yung malulutas mo talaga. Kaso nga lang, kapag medyo nagpo-post ng konti, medyo mahirap. Pero eto, yung problema niya sa mga teachers is hindi naman tama yun. No, ang mga teachers natin, dapat nga yan is pinapangalagaan natin yung mga yan eh. No, dahil ayan ang mga nagtuturo sa anak natin. Yan ang bukod sa magulang, yan din ang isa sa mga gumagabay. Pangalawang tahanan ng mga anak natin na isang eskwelahan. Diyan may mga natututunan sila. Kaya siguro, kung nakikita naman natin na nanghihingi sa PTA, nagkakaroon ng PTA, kasi yung mga magulang naman yan, depende sa pagkakasundo nila yan eh. Kung nakikita ba nila yung anak nila is hindi komportable sa classroom, may 2 ventilador pero ang estudyante, 50. Sa tingin nyo ba yung 50 estudyante masasakop ng ventilador na 2? Hindi. Kasi alam natin sa mga public schools, maraming mga estudyante bawat classroom yan. Hindi yan mga 20, hindi mga 25. Di ba? Hindi ganun karami. Iba nga, mga 15 lang, di ba? Yung mga sa private. Tama ba ako mga katunay? Correct me if I'm wrong. Pero air condition sila. Dahil kasama yun sa binabayad nila. Kaya nga napakamamahal ng mga private school. Pero sa public school, alam naman natin sa gobyerno yan. Siyempre, yung gobyerno, yung DepEd, siguro ganyan-ganyan, is magbibigay ng mga electric fan, pero hindi naman siguro makakapagbigay sila o makakapag-produce ng electric fan na 10 piraso kada classroom. Siguro makakapagbigay sila pinakamataas 2. Yun, syempre, ang daming eskwelahan, buong Pilipinas, yung mga eskwelahan, bibigyan nila niyan. No? So, ang PTA is makakatulong yon kung sakasakaling, kulang pa yung ventilador kasi yung anak natin, kawawa naman, laging pinapawisan. Kaya tinayo yan. Para, kung sakasakali, yung mga magulang na yung mag-provide kung gusto nila, kung ayaw nila, edi wag na. Ganun lang yun. 'Di ba? Kung sa ikagiginhawa ba ng mga anak natin, yung PTA na yan is walang problema. 'Di ba? Parang tsa-tsa. Hindi naman natin tututulan yan kung okay naman talaga ang magiging takbo niyan sa atin kapag napatupad yan. Kaso nga lang tinututulan kasi merong mga mga palaisipan. Ganun yan. Pero sa PTA, wala na tayong hindi na tayo magkakaroon ng palaisipan dyan. Kasi kung para sa ikagiginhawa ng anak natin, wala tayong say dyan. Ang masama dyan is nag-ambagan sa PTA, tapos, bibili ng electric fan, nakabili ngayon. O kinabukasan, wala na yung electric fan doon. Yun ang nakakapagtaka. Sa araw-araw ginagamit Yes. Ang araw-araw ginagamit na tumatagal ng taon, misis lang po ang araw-araw ginagamit na tumatagal ng taon. Grabe po yung sa mga teacher. Hindi po yung pag-iinteresan ng mga teacher. Mas marami pong paluwal ang mga teacher sa eskwelahan. No? Ito na lang po para total senador kayo. No? Yan po gawin yung proyekto. Sinabi na pahiya kayo, di ba? Ini-insist nyo na may MOE, ini-insist nyo na lahat pwedeng kaltasin dyan sa MOE. Hindi po only ang MOE, ano sabi ni Pia? Kapos ang budget para sa DepEd. Kaya po may PTA. Para po makatulong yung PTA sa budget. Nga, nakakalungkot po kasi number 1 po kayo bilang presidential sa presidential survey. Nalulungkot po kami kasi paano po pag kayo nanalo? Paano kung kayo nga ang nanalo? Yun ang problema doon. So, ang ibig sabihin yan, syempre, magkakaroon ng pangamba yung mga teachers. Kung dito pa nga lang na senator is parang tutol na sa ganyan, alam naman natin kasi, kailangan talaga ng mga public school
Ang mga electric fan, lalo na ngayon, tag-init. Ilang degree umaabot ang mga init sa atin ngayon. Kasi kung mararamdaman mo yung public school, bisitahin nyo po. No? At maupo po kayo doon sa classroom na yun. Tapos sabihin nyo sa akin na hindi mainit doon. 'Di ba? Kahit sabihin nyo, presko naman mahangin. Iba pa rin po yung merong electric fan sa loob. Yung kompleto yung nasasagap ng mga batang hangin. Lalo na yung mga bata. Nakakaawa yan. Kailangan pag nag-aaral yan, kailangan patag sila. 'Di ba? Yung maginhawa yung pakiramdam nila, pati yung mga teacher. Baka mamaya yung nagtuturo sa kanila, yung teacher may high blood. Magulat ka na lang, bigla na lang himatayin doon. 'Di ba? Yung estudyante may hika. May sakit sa puso. Tapos doon, ay lang nga naman sabihin, ba't niyo pinag-aral sa private, Mariosep? Hindi naman lahat ng estudyante mayaman. Hindi naman lahat ng estudyante afford pumasok sa mga private schools. 'Di ba? Iba ang sitwasyon ng private school, iba ang sitwasyon ng public school. Pareho lang may natututunan diyan, ang pinagkaiba lang talaga is yung sa private is maginhawa doon. Pero hindi ka maginhawa sa bayarin. Ngayon, kung mayaman ka naman, kung may yabang ka sa sarili mo, di mag-private ka, gusto mo malamig. Diba? Yun lang naman ang binibili doon Pero ang edukasyon, pareho lang yan. No? Mapapublic ka, mapaprivate ka. Kung gusto mong matuto bilang estudyante, matututo ka. Ang liliit po ng pinoproblema natin, electric fan sa bawat room, saan napupunta? Di ba? Yes. Masyado maliliit. Alam namin kung saan nag-ugat yan, napahiya po kayo. Ilang beses nyo pong inulit na sinabihan kayo na gumawa ng batas. Aha. Alam po namin na nakakahiya po yun sa part ninyo na sinabihan kayo ni VP Sara Duterte. Pero kung hindi po kayo makaka-move on mula po doon sa tama namang sinabi ni VP Sara Duterte na gumawa na lang kayo ng batas, kayo na po gumawa ng paraan para lahat ng eskwelahan magkaroon ng electric fan. Tama, gumawa naman kayo ng paraan. Kung kumokontra dun sa PTA, so tanggalin yung PTA. Kaso nga lang pag tinanggal yung PTA, ano po ang tulong na maibibigay nyo sa mga public schools na nangangailangan ng kaginhawahan para sa mga estudyante? Huwag na po natin silipin yung iuuwi nila yung electric fan ng mga teacher. Nasa sa kanila na yun Ang importante dito is kung papaano magiging maginhawa ang pakiramdam ng mga batang nag-aaral. Dahil sa gobyerno, makakapagbigay nga, inulit natin, 2 electric fan. So kung sa PTA magdadagdag pa ng 2 electric fan, di ba mas maginhawa sa mga estudyante yon? O kung gusto, depende na lang sa mga magulang kung kukunin nila yung electric fan o hindi. Kukunin nila kung ibebenta nila uli. Ganun yan Kung para sa anak mo naman, sa estudyante, wala naman po problemahin dyan. No, ang masama dyan, yung mga kumukurakot sa PTA, may mga chismis na gano'n na nangyayari. No, yun ang gisahin. Pero yung mga matitino na mga teachers na talagang yung PTA is para sa mga estudyante talaga, inaalay yon, is hindi dapat natin idama yun. Kasi pag sinabi mga teachers, ganun parang nilalahat na Di ba? Kawawa naman yung mga teacher natin. Pag namang hingi sa PTA, kaya nyo naman po siguro. No. Mamigay po kayo. Kaya naman siguro ni Senator yun. Na Senator, hindi kaya ka siguro nakapagsalita sa Senator. Baka hinihintay natin dyan, baka bigla siyang magsalita. Wala ng PTA, ako nang bahala. Magko-contribute ako ng 3 electric fan bawat classroom. Sa buong Pilipinas. Malaki namang kumita si Senator Siyempre, may mga programa siya, may ano siya, di ba? Kayang-kaya niya yan. Yung na electric fan, yan na po ang inyong bagong hangin ni Tulpo para sa mga bata. Ngayon lang, mag-isip tayo, freestyle. Freestyle po tayo mag-isip. Freestyle. Hangin ni Tulpo para sa bata, ang bata ay maging edukado. O yun. Yeah, hangin. Kunin nyo na po yun. Bigyan nyo ng electric fan bawat eskwelahan. Bawat room. 4. Ayun. Hindi pa natuwa. Ang tindi ng problema nyo Electric fan. Number 1 kayong presidentiable. Kasi kung puro private lang pinapasok mo, wala Hindi mo talaga mararamdaman ang pangangailangan ng mga public schools.
Pina-expect ba namin kabababaw ang mararating ng Pilipinas pag kayo nanalo? Ang dami pong dapat pagdiskusyonan, pinagtatalunan nyo kung ang illegal ba o magsampa po kayo na reklamo dyan sa mga sangkatutak na papel. O, siguro doon kayo nasasaktan. Hindi nyo mautusan yung DepEd kasi lahat umuoo sa inyo eh. Di ba? Lahat umuoo sa inyo. Mawalang galang na po, Senator Tulfo. Lahat ng ahensya ng pamahalaan bumabaw sa inyo. DepEd lang ang hindi nyo magalaw. Kaya siguro masama loob nyo. Kaya pinakita mo, ang dami na nagrereklamo. Ito ngayon ang Kasi tanong. parang pinapalabas dito, ang DepEd hindi kumikilos. So parang ang tinitirya nga naman dyan si BP Sara. Parang ang gusto nilang palabasin, si BP Sara walang ginagawa. Kailangan pa bang ilantad ni BP Sara yung ginagawa niya? O yung gagawin niya? Kailangan ba is magpapansin siya sa mga tao? Ay, ito yung ginagawa ko araw-araw sa DepEd. Ito, gumagawa ko ng Hindi kasi ganun si BP Sara eh. Yung masyadong nagpapa-expose, yung nagpapalapad ng papel, hindi siya ganoon. 'Di ba? Kaya ibahin nyo. Siguro kung nasanay kayo sa mga tao na yung mga nakapwesto dyan na nagpapa-expose masyado, o nakabili kami ngayon ng electric fan ngayon, no? Binili namin kahapon yan. Ganyan, namigay kami kahapon. Yan, yung pangalan ko pa nga, nandiyan dyan sa may electric fan, nakatatak. Tinanggal namin yung tatak na electric fan, ang pinalit ko yung pangalan ko. Parang gano'n. Diba? Hindi gano'n si VP Sara eh. Gaano ka ka-epektibo na senador? Bakit kumapal ng ganyan? Di ba? Eh ako po, hindi po ako senador. Pag sa akin po binigay ang mga reklamo na yan, madali ko lang po malulutas yan. Bigyan nyo lang akong pamasahe. Kasi tsak pambuong Pilipinas yan. Magbo-volunteer na ako sa iyo, Senator Tulfo. Kaya kong lutasin yan. Alam nyo kung anong gagawin ko lang dyan? Kakausapin ko lang bawat principal niyan. Lutas yan, isang araw. Alam niyo po ba ibig sabihin nung makipag-usap po kayo, huwag niyo pong dayok-yokin yung taga-DepEd. Kasi mga edukado po lahat yan. No? May pride po sila. Karamihan po ng teacher, hindi po bayaran. Tama. Ayan po yan. No? Kung electric pan lang po ang pinoproblema ninyo sa budget ng DepEd, dagdagan yung budget para wala namang hingi na electric pan. Tama? Tama. Dagdagan yung budget ng DepEd, di ba? Para makapagbigay ng maraming electric fan. Pasalamat nga tayo, matino yung DepEd ngayon, si BP Sara, di ba? Kasi ang pinapalabas dito talagang gustong palabasin na walang kwenta yung DepEd natin ngayon, parang ganyan eh. Di ba? Ayaw nyo pang diretsuhin. Ano naman yun? Bakit pa ito, real to ka, bakit pa sa tingin yung kailangan ng PTA kung wala rin naman kayong balak tumulong? Tama. Di ba? Kung ako principal, bakit para saan po yan samahan ninyong PTA? Wala po. Hindi po kami tutulong. Kami po ay magtatayo lang ng Parents Teachers Association. Hindi po kayo tutulong sa eskwela. Bawal po, sabi ni Tulfo eh. Bawal po kami mag-contribute para sa eskwela. Anong gagawin niyo po rito? Sa eskwela? Tanggal. Kumbaga, wag mo nang sitahin kung wala ka rin namang maitutulong. Di ba? Kasi wala ka namang maitutulong sa pangangailangan nila tapos sisita ka pa. O kapag natanggal yan, ano bang magagawa? Ano bang magagawa mo? Siyempre wala. 'Di ba? Wala kang magagawa eh. Okay lang sana kung meron kang pinangako na gagawin. 'Di ba? Tignan na lang natin yung mga estudyante. Huwag na yung mga teacher. Kasi kung sa teacher mo pinag-uusapan, masakit sa mga teacher 'yan. No, napagbintangan sila na ganun. Sa kapakanan na lang ng mga estudyante. 'Di ba? At saka kung gusto talaga na wala ng PTA, dagdagan yung budget ng DepEd para makapag-produce sila ng mas maraming electric fan. O ngayon naman, bawal bang magbigay ng electric fan? Baka sabihin nyo, bigay ng DepEd, iuuwi ng mga teacher. Pipigilo, dapat isang electric fan lang bawat classroom. Bakos naman, kung binibisita nyo lang private school, siguro tingin nyo maginhawa. Syempre, private yun eh, aircon yun eh. Subukan nyo pong araw-araw bumisita sa mga public school, tapos mag-stay po kayo ng kung gaano katagal ang ini-stay ng mga estudyante sa public school. Sabay mag-isip kayo. No? Mag-isip kayo. Kayo hindi, mag-real talk tayo mga senador. Kung wala rin lang pong itutulong yung PTA, bakit pa po magtatayo ng PTA? Diyos ko, huwag na tayo magbulahan. Nagtatayo po ng PTA para po tumulong at bumili ng electric fan. Yes. Simple lang po yan.
No? Kung pinoproblema mo electric fan, Senator Tulfo, ang PTA tinayo para bumili ng electric fan. Yes. Okay na ba yun? Oh. Okay. Punta na po tayo sa iba pa. Babawan lang natin kasi gusto nila mababaw eh. Well, hindi po pwede. Ibig nyo sabihin, ang logic kasi nilologic ni ni Pimentel eh. Bumanat pa sa Pimentel. Sumasang-ayon ako sa ating kaya Senator Tulfo. Sumasang-ayon daw siya kay Senator Tulfo. Palibasa kasi itong mga to, hindi nakatikim ng public school. Eto syempre, kalokohan naman kung sabihin nila nag-aral kami sa public. Malamang to mga nasa private itong mga to eh. Kaya nakakapagsalita sila ng ganon. Pero yung mga tao o nandiyan dyan sa government, kung ikaw ay dumaan sa public school, naranasan mo yun, is hindi para paboran mo yun eh. Di ba? Maraming papasok sa isip mo na, ano bang pinagsasasabi nito na ganito yung PTA, ganyan? Di ba? Makokontra mo yan eh. Pero kung ikaw papabor ka, hindi ka nakatikim, kumbaga, hindi ka ganito pag rich kid ka. Hindi po ibig sabihin na bawal kolektahan yung bata sa magulang kay kukolekta. Yun na po ibig sabihin nun. Eto naman po, Tsaka ang PTA naman, kusang loob. logic lang po. Hindi po ako abogado. Alam ko po kayo, Bartap Natcher. Pero ilo-logic ko rin po kayo, Senator Pimentel. Sa tingin ninyo, bakit nagtatayo ng PTA? Wala lang, dekorasyon lang sila? Kung, kung hindi po sila makakatulong sa eskwelahan, para saan pa po yung PTA? Mm-hmm. Di po ba? Yeah. Sinabi na nga ni Pia Cayetano. Senator Pia. Pia Cayetano. Di ba? Sinabi na nga, yung sinasabi na kulang talaga yung budget ng DepEd kung ipapakargan nyo yan sa pamahalaan lahat. Pati electric fan, kulang talaga. Oo. Napakaraming eskwelahan dito sa Kaya atin. nga may PTA. Kung ayaw nyo mag-donate yung PTA, Kaya bakit mag-produce. pa tayo magtatayo ng PTA? Puta pa problemahin pa ng mga, Diba? mga principal yan. May PTA meeting po. Ano po pag-uusapan nyo? Pag-uusapan po namin kung paano kayo pakialaman principal. Kasi kasi wala naman kami pwedeng itulong. Magagalit po si Senator Tulfo sa amin. Pag kami po ay nag-contribute. Di ba? Bakit? Kaya po ang gagawin po namin dito sa eskwelahan, bubusisiin namin ang MOOE nyo. Nako. Real talk po. Ano ang gagawin ng PTA kung hindi sila magko-contribute sa Yes. eskwelahan? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre ang boses na yun kay Sir Badong Arateles. Ayan ha. Ayan, sana naman maraming problema dito sa bansa natin. Huwag nyo nang pag-initan, pati ba naman yung PTA? Talagang pag hindi ka talaga dumaan sa public, makakapagsalita ka ng ganyan. No, pero pag naranasan mo dumaan sa mga public schools, hindi ka makakapagsalita ng ganyan. Sa akin lang opinion ko lang 'yon. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.